Maybe because alam, sino ba? Yung pinaka-in But the most, kasi na nakaka-work ko, like sobrang daming beses na si Jaya. So, every time na show kami get out of state, lagi namang lagi namang Yung pinakamahina raw. si Jaya. Iconic kasi siya. Sabi ni Roldan yung pinakamahina naman. Uy! Wala naman. yan. Meron ba? Sino yung magaling na walang charisma of the record? Off the record na. Hindi, yun ang pinakamahina wala naman. Wala akong na-explore. Wala naman. Oo. Pero ano mo kaya It kung... really depends on the promoter. Yes. Kahit na gaano kagaling yung kung hindi magaling yung naghahakot ng tao or mag-promote. So yung mga concert pala sa US, mga depende talaga sa producer, no? O, ito ngayon may tanda ko. Kasi di ako natanong yung front lang. Parang may nabasa ako na parang nagkaroon ka ng issue kay Vice Ganda na nag-front lang. Oo. Ano yung That was nangyari? 2 years ago na ba yun? 1 year? Bago lang. Hindi naman siya directly yung lang yan. Assistant. Bakit inaway mo? Gano'n, inaway Hindi ka? ako siya. At maybe because she's being very overprotective. Of Vice. Oo. Bakit naman? Ano bang gagawin mo? Ano nangyari nun? Kasi I guested on this show sa casino. And, kayo, Hindi lang, hindi kasi namin... off the record na yan. Off the record. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Kasi, Off the record na. Kasi Pero- tapos na naman yun. She was Yan ba, the promoter. yan ba yung lumabas sa PEP dati? so, ano lumabas And I think na nag-ano naman sila, nag-reach out na rin. Except nag-reach out na. except dun sa assistant. She never reached out. But it's okay. Si Vice nag-reach out. Hindi naman. So yung assistant, naki-Vice pa rin. Actually, pinost ko lang sa social media yung experience ko na bakit magsisigaw-sigaw sa Amerika. So you're the one who's visiting here. Sila yung mayabang. But pinost ko lang naman. Kinuha ng media. Hindi ba kayo nakaka-experience ng discrimination sa iyo? Ako personally hindi. Kasi LA is a melting pot. Ang daming ibang race. Pero may narinig ako sa ibang mga state. Sobrang puti na area. Madaming puti. Filipino na talaga. Especially pang chick. Pero may mga audience din kayo mga Amerika. Yeah. Paano nila tinatanggap yung mga Filipino performers? Actually, they're very impressed with Filipino performers. Kasi, actually, itong mga audience namin na white and African Americans, mga nami-meet lang din namin sa mga events and mga gatherings. So, sasama sila sa mga, then they bring along their friends. Speaking of Filipino performers, anong masasabi mo sa pagkapanalo niyo sa Frono na first station? Oh, grabe yun. Historic yun. And you never expected that. Grabe kasi din ang support. Hindi lang ng Filipino, pati mga puti. If you see the comments sa YouTube, sabi niya rin na siya talaga ang favorite to win that season. Galing, di ba? Si Fronio dito, namin ko sa Pinas, work kami sa America. Nag-ano lang kami, meet up lang kami for lunch, dinner, and nagpatulong nga siya then to spread the word sa community na he's competing and we need to support him. So social media ano lang din ako, support for him. Pero kanina parang may na-mention ka about his background. Kanina sabi parang alam lang nila yung background sa Iba yun. Sinasabi mo? Background in life? Ano siya? He started, I think, hindi naman sila well off yata. But I'm not, Pero wala kang relation with him. no. We're good, very good friends. Ikaw ba nag-try ka na mag-join din sa The Voice USA? After Star na Million, hindi na. Sabi ko, baka na I mean, di kasi ako bumibirit. So, just baritone. So, wala pa naman. Question. Ang dami-dami naman talaga mahuhusay na Filipino singers. At world-class naman lahat. Yeah. Pero bakit wala pang Filipino artist talaga na nakapenetrate sa Billboard, na nagkaroon ng recording label na malaki sa Amerika, na pinagkagulahan? In the same manner na patay ang mga Amerikano sa BTS.
Yeah. Samantala, And that, nagihabak ano, na marami tayong mga Filipino artists, from Regine to Martin to Gary to Leia, Ronyo. Bakit walang ganon? Anong problema? Anong kulang? Because most of those na nag-land sa Billboard Hot 100 talaga are Filipino pero born sa America. Kung wala talagang galing Pilipinas. I think they tried it with Casey and Inigo. They tried it with them. I think ano lang siguro talaga, right material and right people na kasi ang gagaling ng Pinoy nga eh. At wala nga yata tayong ano din talaga, trademark as artists. Kasi ano, very westernized tayo eh. Like BTS, they stick with their language and fashion and style and sobrang training. And tayo kasi, maybe ano tayo eh, parang, you know, Mix. westernized na ano natin, style. Hindi distinct. Yun lang naman, pansin ko. But maybe for sure, meron yan. Kahit malayo ka, pero may mga intriga pa rin, di ba? Minsan nabasa ko pang nag-react ka, parang may nang-intriga sa'yo bilang producer, bilang singer sa prodo. Pwedeng mag-comment ka dyan. Alam mo naman, whenever, hindi ko naman inaano ang Filipino, but everywhere you go, may mga ano talaga eh. Kaya sinasabi nila, marites, di ba? But I just heard one time kasi that there was a month na, I was invited back to back. So I was in ASAP. And then after a week, nasa ano ako naman, GMA Sparkle concert. So there was word spreading na, ano yun siya kasi binayaran niya yung ASAP at binayaran niya yung GMA para ma-feature siya, mag-guest. Nag-react lang ako to put a stop on the chismis ba. Kasi ko naman, I worked hard for just to be there, to get invited and to be whoever I am in the Filipino American community. In-address ko lang na hindi totoo yung pag magbabayad. I don't think ASAP would, para mag-perform. Parang may impact factor yung mga ibang kasamahan mo doon Marami. sa... Paano yung ganon? May mga ganun. Yung mga ganon, mga ingitero. Oo. How do you deal with them? Ang weird lang kasi ako, as much as possible, paborito ko talaga yung supporta ng mga artists. Minsan nga, bibili akong ticket kaya hindi ako makapunta kasi out of state. And then yun ang exchange niya. Meron lang talaga ding minsan, baka, they just wanna be where nung may experience mo. Sinong dream mo pang may produce sa US? Kapag hindi, madami pa naman hindi na-produce pero naka-work na. Dream siguro is si Sir Ryan Cayabyab, who we're planning to bring him to a tribute sa mga singers and performing our Filipino-American based artists. Dami na kasing doon na based din. Nani, Jaya, Martin is also there at the time. Gusto ko si Sir Ryan, our national artist. Na pagsama-sama mo na ba yung mga icons in the industry? Si Martin, Gary, Regine, Max, Hindi pa naman. Solo-solo sila. At si Gary din, was able to work. Iconic. Pero hindi pa. Baka sobrang mahal mo. Four legends, no? Maganda yan. Gary, Martin, Regine. Retired na sila. Sino dapat? Max? Nag-retire na sila. Last na niya yung Araneta, di ba? Yung malaki lang daw. Mas Pero Pwede pa rin small. Pwede pa siya sa small. Pero malaki yun 4, no? Ganda yun. Pero alam mo, may dream si Martin na concert. Gusto niya, ang dream niya, mag-concert siya sa Coliseum. Tapos may orchestra, and may special Bagay sa guest kanya. si Michael Bublé. Wow. Kasi Martin, nag-support kami din. Sobrang ganda ng concert na sa LA. Sa Disney Music Hall. The only other Filipino nag-perform is Leia. Silang dalawa lang. One of the best venue. Ikaw ba anong dream concert? Nagawa ko na last 2 years ago. May birthday concert ako sa Zipper Hall. Pinas ko si Jaya. Dream ko na yun kasi yun iconic din yung venue and
the best ang sound, and it's expensive. I know, To I rent know. there. So that is why ako lang din ang first na Filipino na nag-concert doon kasi it's hard to book there and it's, yun nga, sabi lang expensive. So, kumusta yung dream concert na yun? Successful. Ano lang naman, walang maupuan. Oh! SRO. Kasi Wait, sabi ano ba ko yan? friends oy, punta kayo. Joke. Pinamigay pala. Pero Joke lang. kumusta si Jaya as a singer? Kasi, if I remember it right, parang nung umalis siya dito, sabi niya, medyo ano siya sa singing kasi yung hearing niya, di ba? Sila na yun. Sila. Hindi, si Jaya, Jaya may din? problema siya sa hearing. Wala naman. She's still very good. We just worked together last week. Last naming bago kami magbakasyon in San Diego. But I was much as possible if people are looking for like magaling na Filipino American siya ang Siya yung refer ko. nire-request Oo. na. Siya ang binibigay ko. Pero Favorite mo ano, siya. Hmm? Favorite mo si John. Oh, ako na din akong paborito niya kaduet. wala na Tawa siya siya. balak bumalik dito. For now, kasi sabi niya, I don't wanna quote her, pero for now, yeah. Family, and sa mga kids ba, education. Doon siya. Si Lani nakaduet mo na rin. Naka-produce ko siya. Pero hindi Duet na- pa kami. Parang hindi. Baka we're growing something for her again. Sa mga young generation of singers, sino ang mga dream mo pang madala? Sino bang young? Sino bang mga young ngayon? But I was able to work with Moira. Moira. Show na kami. Mga younger ngayon. Sino ba mga younger ngayon? Bean. Darren. Spanto, no? Pancho. JK. Some Kaya sa maybe JK, grabe yung musicality, ang galing. JK lang. Nadala mo na si JK mo. Ano ko lang. Maybe JK na lang. Gusto mo siyang makasama? Dalhin sa ulit. Pumunta na yata siya eh. Yung Billy daw gusto mo, di ba? Kaya lang, mahirap na nga. Mahirap. Mahirap. Exclusive kasi sa Star Magic. Galing sila. Pero nakita ko sila sa ASAP. And grabe yung fan base. Kasi may after party, so may gawa akong mga video-video. Daming following. Hindi mo try mag-create ng sarili ng group of singers doon. Oo nga, no? Mag-discover ng mga Filipino talents. Yan ang ginagawa ko ngayon. Starting. Starling Promotions. We have artists. That includes si Tutsi. Guevara. Tutsi. Kasama siya sa Starling. Ano siya doon? One of our artists. One of the artists. Ay, hindi naman mga baguhan. Kumbaga meron na rin mga Names. Minsan, from time to time, then I also help book Jaya and JR. Si JR din ba? Dinala ka din? LA. May asawa na si JR. Mika. Si Mika, alam niya ang look. Napakayang kahit hindi na trabaho. Javier. Ano pa sila nakabase? Doon na. Lagi kami. Hindi, si Mika naman talaga. Doon talaga nakabase. Doon nag-aaral. Saan si Mika? All over the world. Paano ka nag-start sa... Paano ka nag-start sa... Sa writing. So after the Singing, music? after the competition. Pero before competition, ano? Choir. Nung high school, elementary. Doon ka na kung sa... Sumali ka sa starting. Yeah. Pero sa... I mean, ang dami mo na may... Pwede ka ng ibang work. Bakit parang... Stick ka sa music? Anong meron sa... Right now, right? Currently? Or before? In general? Hanggang Hanggang ngayon, yun nga sabi nila, you cannot escape your passion. Diba? So kahit na meron na kami, dami pinagkaabalahan, may business kami, you can still escape yung something na you love doing. Kahit na, Oh, you will make a way. You will find a way. you will always make, or you will always find a way. Sa akin naman, God, mamaya hindi kami makapanood ng Sabi na concert medyo ko ano eh. ako naantok. Madaling araw na pala doon. Bakit maliit lang yung venue? Hindi Ang liglaan kasi, no? Kasi last year, well-planned yung yung box na to. Well-planned kasi yung music kasi yung last year. Ito is like more of a gathering. intimate ano lang. Intimate. So, kailan Maliit ba yun? I've never been. Maliit doon. Wala na kami doon eh. Nag-press ko na kami. Maliit ba doon?
kasya doon. Parang ilan ang capacity 50. nun? 50 lang? Sure ba? Ganto? Mga, Ganto ka rin. hindi, may taas din ng konti ng Pero VIP. VIP kasi, taas, kunti lang din. Mga 70 to 100. Mga ganyan. Pero nag-show doon si Nina, di ba? Oo, lagi nagsishow sila. Kasi era kay Jimmy. Pero masaya siya. Masaya siya. Maganda yung ano niya. Huwag na tayo mag-over-invite. Pero paano mo i-assess ang 2024 mo at saka anong nilook forward mo sa 2025? So this 2024, actually it's one of my favorite years so far. Ito 2024 nangyari yung homecoming ko sa Music Museum, which is a dream. And homecoming din ako sa Davao. We did 2 shows there. And I didn't expect the turnout, success din. And also this year that, yung mga very unforgettable shows pasama. Like the ASAP show was like 12,000 capacity venue and it was sold out. And then also with GMA, madami kaming ginawa this year and yung music video ko na Always in My Head was nominated ng tatlong film festivals sa Amerika. And it was directed by yung mag-asawa na Randalls. And yun, ano pa nangyari this year? A lot of out of town shows. This is the year that I had so many out of town shows na parang all weekends wala ako sa LA. They always fly me out. And yeah, that's why one of the best year. And 2025 naman, I hope to rest more. But we have a magagandang project in 2025. We already planned it. But siguro this time more of relaxation and family time. Yung wife mo, Filipino. Ano, singer din siya? Hindi. Ano siya? Nurse practitioner. Doon mo na rin nakilala? Nurse. RN. Doon mo na siya nakilala? Dito. Sa Pinas. Magkasama mo sila kayo dito? nung nag-ano. That's how Kasama mo you sila ngayon dito sa Pilipinas. Ngayon, sumama lang sila sa Japan. Bumalik na ng Bumalik na siya kasi may part-time siya sa hospital. So, doon kayo nag-spend ng Christmas? Noon Christmas naman. ba? Hindi naman. Saan kayo nagpasko? We was just there 20, lang kami, 27, 23rd. Sa US pa rin kayo nag-Christmas? Yes pa rin. And New Year, ikaw lang mag-isa na dito. Dito. Family. Family na mo. Pero winis mo talaga na mag-New Year dito talaga. Gusto ko nga Tokyo eh. Ah, Kaya lang, ito lang yung time ng press con. Joke. Kayo pa ang nasisi. Wala Oo, kang dapat balak kahapon eh. Pero mas masaya dito mag-New Year. Wala kang balak mag-produce din ng movie? Co-produce ako ng isang movie ngayon. It's called No Room for Love. Siyempre, one of the star din ako. Na-shoot na namin most of the scenes. Sino bida? I mean, aside Garth from... Garcia. Joke. Sino pa ba? Most of them are Filipino-American actors. Sino Si director? Cynthia. Sila Randall din. Kamrat. So, yung mga Filipino, American Filipino. Filipino-American siya. Filipino-white. Sino So you know Jokoy and all this? Na-meet na namin. Si Joke. Under what production yan? Yung No Room for Love? They're called Soliloquy Productions Dito based or? sa US. Sino yung producer? Mga Amerikano, Pilipino. Mostly Philams. Tapos doon din ipapalabas. Doon sa US. Paano kayo pinapalabas yung mga film na ganyan sa Amerika? Pag hindi Special mainstream, sa mga festivals. Last time, festivals talaga. May festival sa LA. Oo, so Yung mga- LA pa lang. Yung mga festivals ba doon, kapag may Filipino entries, nagbabayad din sila? Or I think there's an entry fee and then tapos pipiliin yung ganun, mga top 5 nominees, ganun. so pag hindi napili, we still have to pay? Pag hindi napili, then submit it to other festivals. Pag hindi napili, yun na yun eh. Right? Invite ka na eh. For your chance to get nominated. Yung topak na panood. Gusto ko nga eh. Parang gusto kong panood yung, wala pa akong napanood na MMFF. Ano gusto mong panood? But dinadala na kasi sa Hollywood ngayon na MMFF. Last year I was there sa MMFF. Oo, iniikot yung Ano na panood mo Nanalo last sa year? Halos lahat because they would invite yung medyo This year may influence. yung top 4 Miss Victoria. Gusto ko panoorin yung Empanta. Espanta. Espanta.
Espantaho. I wanna watch that. Bakit Espantaho? Dadalhin nila lahat ng movie sa US, sa Hollywood. And meron ding another awards doon. Iba, from zero yun. Ano lang Sino ang mga jury doon? International. Actually, the juries are din amazing. Mga Phil-Amps na well-established ng mga Filipino Americans. At least walang influence. Walang influence. So, Doon ang nag-best actor si Phil. so mas Ba, credible. may influence ba dito? Chismis ha? May mga influence ba? Naku. Off the record. Off the record. Deserving naman yata yung Green Bone. Ano yung green bones? Kaya lang May kasi, S ba yung Green Bones? malaking question bakit daw hindi